Good morning po, Secretary. Good morning, Congressman Erwin at Sir Aljo sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Good morning po. Ay, baka nakalimutan mo, Bay Aljo, si Secretary ay na-confirm last week ng Commission on the Poll. Congratulations, sir. You really deserve that position at ikaw lang po nakakaalam sa mga pangyayari dyan. But anyway, Secretary, ano ho plano ngayon dito? At ito na, binomba ng Israel ang Lebanon at may mga kababayan tayo doon. At paano naman yung mga Pilipino naman sa Israel, Secretary? I'm sure meron po kayong mga operational plan kung paano sila i-retrieve o ipauwi or ilagay sa ligtas na lugar, Secretary Leo? Yes, magandang umaga muli, Mr. Congressman and Sir Aljo. Yes po, meron na tayong nakahanda. Maraming salamat po sa inyong pagbati kanina sa confirmation. At ngayon po, nakahanda na po tayo. Siyempre, meron na po tayong mga crisis contingency plans together with the Department of Foreign Affairs. At naka-ready na po, pero sa ngayon ang sitwasyon ay yes, may bumabalot na tensyon lalo na sa hilaga ng Israel, Northern Israel at timog ng Lebanon. Pero sa ngayon po ay naka-alert level 3 tayo, which is voluntary repatriation mode. Pinag-aaralan pa ho ng DFA yung pagtaas to alert level 4, which is mandatory repatriation mode, pero handa po tayo sa mandatory repatriation in case magsara, lalo na pag in case magsara yung dalawang aliparan sa Israel at sa Beirut na so far bukas naman po, kaya patuloy ang ating repatriation effort mula pa nung unang pumutok ang hidwaan noong October last year. Pinag-utos na ho ng ating Pangulo ang repatriation effort libre po para sa mga nais manumbalik. 356 ang nanumbalik mula Lebanon so far. At mga 900 from Israel at nakaantabay tayo, may shelter na tayong nakaabang, meron na ho tayong mga on-site in-country evacuation. Sa ngayon po sa border town mismo ay wala na hong Pilipino doon, pero merong timog bahagi ng mga timog na kalunsuran ng Lebanon na may mga less than 100 na kinakausap po natin ngayon at through our ambassador, sa Ambassador Balatbat sa Beirut, at dadalhin po natin sila sa safer ground, no? At nagdadasal natin na hindi lalala ang sitwasyon. So 256 na mga Pilipino ang nasa Lebanon at 300 naman sa Israel. Tama po ba, Secretary Hans? 356 po sa Lebanon at mga 870 sa Israel, almost 900. Almost 900. Sir, kapag siyempre pag nandoon na sila sa mga evacuation center, safe area, anong assistance po ang ibinibigay ng DMW? Dahil siyempre wala pong kikitain ito kung tumagal ang laban ng mga isang buwan, dalawang buwan. Na-anticipate niyo na po ba ito, Secretary Kakdak, sir? Yes, together with the OWA, nakaantabay na po tayo. There will be more than one shelter para maraming points na pwedeng puntahan. And hindi ko lang po ma-disclose ngayon ang location for security reasons. But nakahanda tayo doon with our basic needs and services together with the OWA, sina Admin Arnel. At yun nga po, nakahanda rin tayo in terms of yung financial assistance na ibibigay natin sa kanila para kung halimbawa dalhin sila sa shelter, syempre mauudot ang trabaho nila kahit paano may pantawid sila. Sir, malipat tayo. Doon naman sa Gaza, may mga Pilipino pa ba doon? Yung mga nakapakasawa ng mga Palestino? Meron pa bang mangilan-ngilan or totally wala na pong Pilipino dyan sa Gaza Strip ngayon, Secretary Hans? Opo, definitely wala nang OFWs doon, Kong Erwin. Pero at karamihan na ng Pilipino doon ay nailikas. Pero sa pagkakaalam ko, mayroong mangilan-ngilan na hindi po siguro lalagpas sa 10. Mga naiwan pa doon na yung nga, tama po kayo, may asawang mga taga-Gaza at talagang ang decision nila ay manatili doon. Pero hindi po sila ganun nakarami. Karamihan po ay nailikas na. Okay. Secretary Kakdak, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo, and thank you for picking up our call, sir. Maraming salamat po, Congressman Erwin at Sir Aljo. Yes po, patuloy po tayo magpag-ugnayan para marami pa po tayo matulungan. Maraming salamat po, sir.